灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Hinahanap nila ang kamatayan nila. Pigilan nyo! Ayaw ko mabigo sa balak ko! Opo! Takbo na! Bilisan nyo! Panonoorin mo yung dugo ng bawat patak na nawawala. Pakikinggan kitang magmakaawa. Panonoorin kitang nahihirapan. Ang saya, di ba? Walang puso! Sige na!
lakas ng loob mo. Alam mo ba ang kapalit kapag sinaktan mo siya? Sino ka sa tingin mo upang kalabanin siya? Hindi mo ba alam kung anong katayuan mo? Katayuan lamang ba ang mahalaga? Katulad ka rin ng mga alipin mag-isip. Tingin niyo uunlad kayo kung papatay kayo na maharlika. Nais ko lang iligtas ang kaibigan ko. Isa ka lang namang mababang uri ng alipin. Yan ba ang totoong tingin mo sa amin? Ang alipin ay alipin, kahit nandito ka man o sa pangkat ng Xuanyu. Kapag naging hari ako, mas darami pa ang alipin. Yun ang magiging batas. Ito pala ang totoong ikaw. Nagkamali ako tungkol sa'yo! Hulihin niyo ang tampalasang yan! Teka, sandali! Kamahalan, ano ba to? Encoded by BitsTV.com. Binibini. Lumaban siya sa nakatataas. Dapat siyang patayin. Tama kayo. Ngunit dapat ko ring tapusin ang paghihiganting. Hinanda ko para sa kanya ngayon. Ganun ba? Nagkataong nais ko ring maghiganti sa kanya. Mabuti naman. Kunin niyo na siya. Sandali lang. Anong problema, kamahalan? Ilang ulit, nilapastangan ng babaeng niya na nakatataas sa kanya. Sinugatan niya pa ako. Tingin mo, paano ko siya parurusahan? Kung may tiwala kayo sa akin, kamahalan, hayaan niyo Ayaw na na ako. kitang abalahin. Katulad mo rin ako, nais ko ring maghiganti. Ngunit pinanganak siyang masamang tao. Hindi po ba madudungisan ang kamay ninyo? Kaya nga mas magiging masaya na ako ang magparusa sa kanya. Isa pa iniligtas kita. Ibigawin mo ba ako? Jiang Fang! Kamahalan. Paalam. Binibini. Tayo na. Binibini, nakatakas sa mga kasama niya. Walang silbi. Ano pang hinihintay nyo? Habulin sila! Obo! Huwag na kayong sumunod. Dalhin mo siya. Fuyo? Sino ka ba talaga? Hindi na mahalaga. Hindi ligtas kung sasama kayo sa akin. Sige na, Prinsipe Lee. Ngayong umaga raw, umalis ang buong hukbong pangdigma mo, punong ministro. Masyado yata yung malaki. Nakatalaga silang ipagtanggol ang bayan. Maharlikang ka na may hawak sa pook ng mga alipin. Kaya tama lang na ipadala ko sila ron. Ngunit ayon sa mga narinig ko, hindi raw ikaw ang nagpadala sa kanila. 200 kawal para lamang sa hidwaang dahil lang sa pag-ibig. Dati kayo may malawak na pangunawa. Ngunit, natuto na yata kayo mambintang ng walang patunay. Ikaw mismo ang siyang masusing pumili sa mga kawal na pandigma. Ngunit bakit yata duwag sila pagharap sa mga walang sandatang alipin? Narinig kong mahigit kalahati ang mga nakatakas sa pook ng mga alipin. Hindi kaya may taong nasa likod ng pangyayaring ito? Pinatakas sila upang ipagbili. Talagang napakalaki na kikitain niya kung ganun. Nag-abala pa po kayo magsapanta. Tiyak naman akong iimbestigahan din na mabuti ang bagay na yan.
Pag nangyari yun, malalaman natin kung sinong lihim na nagpapakalat ng sabi-sabing yan upang lituhin ang iba. Punong Ministro, gagawin ko ang lahat upang masusi ito, maimbestigahan. Titiyakin kong malilinis ang iyong pangalan. Ayon sa dakilang kautusan, ang saling lahi ng Xuan Yuan na si Xuan Yuan Hui, anak ng prinsipe ng Shinan, ay itinatalaga upang manahin ang trono ng kaharian ng Taiwan, ang tagapangalaga ng katubigan. Narito na ang tagapagmana! Pagpalain ng Taiwan! Sisimulan na ang ritual! Lumuhod! Magbigay galang! Tumindig! Magbigay galang! Tumindig! Magbigay galang! Tumindig! Natuto akong bumasa ng makalangit na tanda. Tanda ko pa ang ipinagbabawal na lilang pader. Alam niyo ba, kamahalan, kung ano ang ibig sabihin ng tandang yun? Alam ko, hindi kabilang ang lilang bituin sa paghahanda at 5 elementong bituin. Tinatawag itong bituin ng emperador. Naniniwala akong nabuo ito upang tiyakin ang kasaganahan ng Taiwan. Ano, Punong Ministro? Tama ba ang piniling tagapagmana? Matalas ang pag-iisip ng kabahalan. Napakatalinong binata. Isa itong pagpapala sa Taiwan. Magkakaroon ng seremonya sa pagtatalaga. Kailangan ng tulong ng mga may tungkulin. Magkaroon sana ng pagkakaisa sa gagawing seremonya. Itindig natin ang karangalan ng kaharian ng Taiwan! Maglilingkod kami sa inyo, kamahalan! Dito na natatapos ang ritual ng ating tagapagmana na mula sa langit! Paalam po, kamahalan! Napakagaling ng ginawa ninyo. Patago mo na pangalagaan ng maharlikang salinlahi ng Taiwan. Kahanga-hanga. Magaling. Nalulugod ako dahil sa iyong pagbati. Binabati kitang muli. Mabuti't gising ka na. Nasaan ako? Matapos masunog ang panuluyan, lumipat kami dito ni Wudaga. Hindi ka pa kumakain. Ito ang pagkain. Akin na. Ayos na ako. Ako na lang dyan. Dahan-dahan. Fuyaw, ayos ka lang? Masyado akong nagtiwala sa sarili ko. Hayaan mo nang ako ang mag-alaga sa'yo. Encoded by BitsTV.com. Paano hindi ka masasaktan? Isang buong hukbo ang hinarap mo. Kahit yata bakal madudurog sa kanila. Ano pa ang isang taong kagaya mo? Naran ba kayo nung sumalakay sila? Nang masunog ang panuluyan, may mga humabol at tumugis sa amin. Nakatakas lang kami. Ngunit narinig naming dadakpin ka ng mga kawal. Kaya pumunta kami sa tunggalian ng mga alipin. Ngunit hindi namin nagawang lumusot sa mga kawal. Fuyaw, patawarin mo kami.
Kung mabilis lang sana kaming nakarating, hindi ka sana masusugatan ng ganito. Ano ka ba? Hindi ba ayos nga lang ako? Ngunit alam mo, napakatapang mo talaga, Fuyaw. Pinaligiran ka ng maraming kawal. Ngunit hindi ka man lang natakot. Hudaga, ang galing niya, no? Kahit kami na mga lalaki ay napahiya sa pinakita mong galing. Humahanga ka na ngayon sa isang babae? Tinitiyak ko sa'yo na ikaw ang pinakamagiting na babaeng nakita ni Hudaga, Fuyaw. Huwag ka madaldal. Pagpahingahin mo si Fuyaw. Ayos lang. Nakakainip din naman. Mabuting samahan niya na lang ako. Bleh. Ah, nga pala. Sino ba yung lalaki na saksak mo ng espada kahapon? Isang mayabang at makasariling. May katayuan sa kaharian. Ganun ba? Ngunit tingin ko hindi siya masamang tao. Kung hindi dahil sa kanya, baka nahuli ka na nila. Baka nga pati na kami ni Hudaga nahuli na rin ng mga kawal. Anong sinasabi mo? Naroon din si Hudaga kahapon. Hindi ba, Hudaga? Siya nga pala. Huwag ka na mag-alala patungkol sa Shukunlin. Magpahinga ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ang lalaking kasama mo ang nagnakaw ng Shukunlin sa akin. Mukhang may nakita siyang hindi niya dapat makita noon. Kaya siya binihag. Meron ka na palang alam? Bakit hindi mo pa rin ako pinalaya? Upang hindi sila makatunog na may alam ako. Ginamit mo lang ako. Tama. Nagkamali ako. Mahalagang bagay kasi yun. Kailangan gawin yun ni Hudaga. Hanggat hindi pa lumalabas ang totoo. Fuyaw, huwag mo sana masyadong dibdibin. May lakas pa ba akong magalit sa kanya? Si Xiaoqi lang ang iniisip ko ngayon. Mapapanatag lang ako kapag nahanap ko na siya. Magpahinga ka na muna. Huwag ka mag-alala. Kung may tiwala ka sa akin, tutulungan kita. Hanapin mo na lang ang Shukunlin mo. Huwag ka nang mag-abala tungkol kay Xiaoqi. Malaki ang kabisera. Hindi magiging madali sa iyong maghanap ng nawawala ng mag-isa. Kaya pag-isipan mo sana. Napag-isipan ko na. Inaamin kong kahapon. Hindi ko patiyak kung mahahanap ko siya. Ngunit ngayon, alam kong mahahanap ko si Xiaoqi. Ano, masakit pa ba? Mas bumuti na nang lagyan mo ng panlunas. Kung alam ko lang gagaling ka kaagad, hindi na ako nag-aksaya ng panlunas. Kamahalan, hindi ko maintindihan. Bakit mo yung ginawa? Pangdaldal mo. Aray! Dahan-dahan. Masakit pa pala. Alam mo kakaiba talaga ang kamahalan mo. Magaling ang lumaban. Ngunit nasaksak naman ang espada. Lumala pa ang sugat. Ibig sabihin, nabigo kang pangalagaan siya. Ngunit, nagkakamali ka riyan. Ang bili niya sa akin, huwag akong kikilos nang wala ang permiso niya. Papayag ba ako masaktan siya? Tama ka. Kung umiwas lang sana siya, hindi siya masasaktan. Sa tingin ko, dahil yan sa pag-ibig, hindi na nakapag-isip. Sangayon ako sa inyo. Tama ka, Ginoo. Mula ngayon, mag-iingat ka na. Baka ikaw naman ang masaksak. Tapos na ba kayo, ha? Damit ko. Hindi mo ba ako tutulungan? Opo. Sino nagsabing dalhin mo ang batalyon ko, ha? Nagkakagulo na rito sa Taiwan. Maraming may tungkulin ang pinapanood ang bawat kilos ko ngayon. May lakas na loob ka pang gamitin ang batalyon ko para sa sarili mo pakinabang! Kung ibang bagay lamang yon, hindi na ako gagawa ng ganong gulo. Ngunit tinutugis ko ang babaeng sumira sa mukha ko. Kahit sa ilalim ng lupa, hahanapin ko siya! Puro na lang itsura mo ang iniisip mo! Kailan ba kita binigo, Peyuan? Sa pagbibigay ng luhong nais mo, pati sa lalaking mahal mo? Ha? Pinag-usapan ito ng lahat ng may tungkulin ngayong araw. Ilan sa tingin mo mag-uulat upang mapatalsik ako? Naisip mo ba yon, ha? At bukod pa sa mga sinabi ko, ang ilang daang kawal na yon, mga taong sinanay at inalagaan ko. At dahil sa ginawa mo, mawawalan ako ng karapatang pamunuot sila. Napakalaking panganib ang ibinigay mo sa akin. Huminahon po kayo.
Binabalaan kita. Kapag hindi ka natutong magtimpi, makikita mong gagawin ko sa'yo. Labas na! Yung kungsa, Laoye, 正在 ng punong ministro. Pakiusap, kausapin mo siya, ha? Ginoo, kausapin mo na siya. Amain, bakit galit na galit kayo? Nakasama sa akin pangalan ng gulong nangyari sa pook ng mga alipin. Hindi mo ba alam yun? Makapangyarihan po kayo, kaya hindi maiiwasang nais kanilang pabagsakin. Bakit ngayon pa? Nahirapan po kayo. Narinig ko rin sa mga kawal na naroon ang ikalawang tagapagmana. Ikalawang tagapagmana? Si Xuan Yuanmin. Sa kabisera? Nasa na siya? Umalis siya kasamang isang tagasilbi. Hindi na sila nahabol ng mga kawal. Pare-parehong walang silbi. Dalhin mo ang kawal mo at imbestigahan niyo pa itong mabuti. Opo. Kumusta na ang tungkol kay Jean Beye? Walang natira sa mga pinadala natin. Sinunog din ang panuluyan. Nasa si Jean Beye? Ligtas na nakatakas. Tunay na kakaiba ang prinsipe ng kaharian ng Chansha. Hindi siya basta-basta. Wala ba siyang sinabi? May pinadala siya upang iulat ang sunog. Ilan sa mga kasama niya nadamay din sa apoy. Wala na siyang ibang sinabi. Sa ngayon, pasamantala siyang nasa panuluyan. Naghihintay lamang po siya. Mag-iingat ka, Fuyaw. Ayos nga lang ako. Ipapakita ko kung duda ka pa. Hindi. Oo na nga. Naniniwala na. Kapag nasaktan ka ulit, kailangan ulit kitang alagaan. Ayoko nang maulit yun. Huwag mo na akong akayin. Kaya ko na. Basta, hindi pwede. Salamat, ha? Ay nako, ang galang mo naman. Oo nga pala. Nais sana kitang ipaghanda ng masarap. Ngunit wala akong panahong magluto. Alam mo ang iluluto ko? 10 iba-ibang sabaw na pampalakas. Tiyak na bibilis ang paggaling mo. Naalala ko nga pala. Minsan mo lang makita ang general. Siya dapat ay ipagluto mo ng masarap. Oo, tama. Sang-ayon ako. Parating na ang general. Halika. Oo, halika. Huwag mo akong akayin. Huwag ka nang makulit. Nasa tahanan siya ng punong ministro? Kaming dalawa ni Xiaoqi. May lihim kaming tanda. Nakita ko ang tandang yon sa kalesa ng punong ministro sa kabisera. Kaya lang hindi ko nahabol ang kalesa. Ngunit natitiyak ko, nasakay siya ng kalesa ng oras na yon. Hindi kaya ginaya lang yun ni Peiyuan? Kami ang umisip sa tandang yon pag alis namin sa Xuanyuan, liban na lang. Isa lang ang maaaring mangyari. Si Peiyuan. Nakita niya sa kalesa si Xiaoqi. Dilin lang kanya gamit ang tanda upang pumunta ka sa pook ng mga alipin. Pareho nilang hawak si Xiaoqi at ang Shukunlin. Paano mo nasabi yun? Sabihin mo na! Bakit nga? Ay, sabihin mo na sa amin! Isang pamana lang, maharlig ang pamilya ng siya ng Shukunlin. Ngunit balot ng kasamaan. May taglay itong lamig na kayang sirain kahit lamang loob ng tao at tanging pamilya siyan lamang ang hindi tinatablan. Ang ibig mong sabihin, ang nagnakaw nun, itinali ang Shukunlin kay Xiaoqi? Hindi ang nagnakaw ang masasaktan ng Shukunlin. Si Xiaoqi ang papatayin ng lamig na yon. Mukhang dahil doon kaya bihag nila siya. Kailangan kong pumunta ron. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Baka hindi mo pa siya mailigtas na. At pati ikaw ay mapahamak. Huwag kang magmadali. Kakalap muna ako ng balita tungkol dito.
Amain, anong masasabi niyo? Ang tagisan nila Zhan Nancheng at Zhan Beye ay usapin lamang ng Chansha at hindi ng Taiwan. Isa pa, tumutupad ako sa pangako ko. Ginawa kong lahat ng aking makakaya. Kung susuriin ang nangyayari, nais ng hari ng Chansha na mamatay ang kapatid niya. Ngunit nais ko siyang mabuhay. Kaya naman ang hari ay magiging maingat sa akin. At sa oras na mangyari yon, absuelto na tayo sa kasalanan natin. Ang ibig niyong sabihin, buong giliw natin siyang tanggapin? Ganun nga. Buong giliw ko siyang tatanggapin, ngunit buong pag-iingat din. Opo. May isang bagay pa akong nais pagawa sa'yo. Ano po yan? Dukutin niyo si Xuan Yuanhui. Ngunit kakahirang lang po niyang tagapagmana. Isa pa, narinig kong mahigpit siyang binabantayan ni Zhang Henyan. Sa tingin ko, hindi pa ito ang tamang oras. Kakahirang lang sa kanya ni Zhang Henyan bilang tagapagmana. Hihintayin mo pa bang makaupo sa trono? Opo, naiintindihan ko. Masusunod. Bumalik ka! Sinabi ko bang umalis ka? Ha? Paano mo nagagawang kumilos ng padalos-dalos? Patawad. Huwag ka na uli magkakamali. Opo. Sige, maaari ka na umalis. Punong Ministro, narito po si Binibining UNC ng hangganan ng hilagang tahanan ng UN. Ano pong ihahanda? Kailangan pa bang itanong sa akin yan? Anak lang naman siya ng mga dukha. Bigyan siya ng kahit anong silid. Opo. Lumayas ka na sa harap ko. Opo, Punong Ministro. Dahan-dahan. May balita ka na? Nagtanong-tanong ako. Malayong kamag-anak ni Chizhen ang angkan ng UN. Nang mamatay si Prinsipe Wenyi, pinatapon sila sa isang mahirap na bayan. Pinutol na ni Chizhen ang kaugnayan sa kanila. Ngunit deboto siya ng kapalaran. Mahalaga sa kanya ang kapanganakan. Si UNC ng pamilya UN, sinasabi nilang may swerteng kapanganakan. Kaya malaking salapi ang ginamit ng pamilya niya upang suhulan ang mga kasambahay ni Chizhen, upang makalapit silang muli sa punong ministro. Sa ngayon, papunta na sa kabisera si UNC. Malapit na siyang tumating dito. Ang ibig mong sabihin, magpapanggap akong si UNC? Magkasing gulang kayong dalawa ni UNC. Magkasing katawan. At hindi pa siya nakikita ni Chizhen mula na magdalaga siya. Makakatulong yun sa pagpapanggap. Ngunit nakita na ako ni Chizhen sa bundok ng Xuanyuan. Iisip ako ng paraan. Kaya lang, malaking sugal ang banggain siya. Ang tanong dito ay kung may tapang ka. Wala na tayong ibang magagawa. Ang kailangan kong gawin mo ay pigilan ang tunay na UNC sa pagsira sa balak natin. Tumakas na si UNC. Nakipagtanan sa tagapagsilbi niya. Natatakot din ang mga kasama niya. Kaya pagtatakpan nila ang nangyari. Kung hindi dahil doon, wala ka ng pagkakataon. Ganun pa man, kung nais natin na magandang balat kayo, kakailanganin natin ang tulong. Ano? Iibahin ko ang ayos mo? Kung nais kong makapasok, kailangan kong magbalat kayo. Bakit? Mahirap ba para sa'yo? Kahit na pambihira ang husay ng aming angkan sa pagbabalat kayo, meron pa ring hangganan ng bisa nito. Ano naman yon? 5 araw lang ang bisa ng Salamanca. Kung ayaw mo may makapansin, dapat ulitin ang Salamanca.
Sapat na ang 5 araw. Paano kung maubusan ka ng panahon? Mabuti pa, sumama na lang ako sa'yo. Malulutas na ng problema. Nakakahiya sa'yo. Hanggat may maitutulong ako sa'yo, hindi ako magdadalawang isip. Kaya lang... Si Udaga kasi ang humingi ng tulong sa akin. Kaya dapat may kapalit. Sangayon ako sa kahit na ano. Basta kaya ko. Walang babayan, ah. Sabihin mo na lang kung ano. Kasi... nais ko sana ng... isang halik. Ngayon na. Hindi ako papayag. Napakabait mo talaga kahit kailan. Hindi ka magagalit, di ba? Magaling nga rin to si Lancio. Mula sa kulungan ng leon, sa tahanan naman ng lobo. Xiaoqi, huwag sana masayang ang sakripisyong to. Binibining Yuen? Sumunod po kayo. Ang ganda ng tahanan ng punong ministro. Tama nga silang napakayaman ni Chizen. Magbigay galang kayo sa pinipili. Binibini. Anong ginagawa mo? Binibini. Pamilyar kasi ang binibining ito. Huh? Tumingin ka sa akin ng makita. Tumingin ka sabi sa akin. Bingi ka ba, ha? Encoded by BitsTV.com. Siya po ang binibini ko, si UNZ. UNZ? Napakapangit na pangalan. Ano, nakita mo na? Hindi ka nila nakilala. Nakapasok na raw si Fuyao. Hindi ko pa nga siya nasisingil sa pananakit sa'yo. Ngayon susugod naman siya rito. Ay, hindi ka pa magaling. Baka masugatan ka na naman. Gagamutin na naman kita. Sino nagsabing hahanapin ko siya rito? Tingin mo. Hindi niyo pa kaya ang sarili niyo. Pababayaan mo lang siya. Magandang araw sa inyo. Ito ang Hilagang Tahanan. Ang sabi ng punong ministro, maaari kayong dumito pansamantala. Kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa punong tagapagsilbi. Siya si Sheila. Sumunod kayo sa akin, binibini. Sandali. Ipinagbabawal ng punong ministro rito ang mga tagalabas. Maaari ka nang umalis. Kailangan ko samahan ng binibini. Ang punong ministro ang masusunod dito. Wala na kami magagawa. Mga tagapagsilbi lang din kami. Shushu. Po. Pakisabi sa mga magulang ko. Ha? Aalagaan ko ang sarili ko, ha? Binibini, iingatan niyo ang sarili niyo rito. Huwag kang haharap sa tubig o salamin, ha? Kahit na anong may liwanag, makakasira sa balot kayo. Tandaan mo yun. Oo, tatandaan ko. Binibini, ingatan yung sarili niyo. Kakain kayong mabuti, ha? Tama na yan. Alis na. Tandaan
Tandaan mo yon. Halika na. Binibini, mag-iingat kayo rito, ha? Binibini, sumunod kayo sa akin. Sabi ni Janbeye, nakatago sa lugar na hindi madaling makita ang Shokunmin. Saan dito ang lugar na hindi basta mapapansin? Punong Ministro, nagawa na po ni Pinunong yun ang utos nyo. Pabalik na siya rito. Makakaalis ka na. Opo. Kung hindi dahil sa batong yon, nahuli na ako ng mga kawal. May nagtuturo ba sa akin ng daan? Sino naman kaya? Ginoong Zong, May nahukay ba kayong kayamanan? Mukha yatang mabigat yan. Mga kalaka lamang yan mula sa nasasakupan. Talaga? Kailangan ko nang umalis. Mauna na ako. Ginoong yun. Ilang taon ka na ngayong taon? 20 taon. Sa 8 ng Hunyo. Paano nyo nalaman? Basta. Sinabi ko na sa yung pagalingin mo yung sugat mo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Nahirapan si Chija na hikayatin ka. Di ba? Itong mga pagkain na to, hindi pa to napapanahon ngayon. Hirap ng buhay mo, ha? Swerte ko. Ang sarap nito. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Bakit ka ba talaga nandito? Bakit pa ba? Di dahil sa'yo. Hoy, may pinsala ako. Kailangan kita upang gumaling ako, ha? Hindi kaya nahulog ka na sa dalagang nagpapanggap na UNC? Sino nagsabi?
Kahit na ikaw pa ang magsabi, hindi ako maniniwala, no? Magsalita ka. Ano bang meron sa dalagang yun? At handa kang sumuong sa malaking panganib? Wala talagang takas sa pagmamasid mo. Pareho kasi kami ng hinahanap ng babaeng yun. Ang Shu Kunlin? Alam mo pala eh. Oh, ito. Kuha pa. Mahilig ka rito. Hindi na. Ipagbalot mo na lang ako. Iuuwi ko. Kay Jiangfang na lang.三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫花火孤身助心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落，着落。有道说，此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球。